Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Karina lumakas pa at naging ganap na tropical storm na. Kaugnay po niyan makakapanayam natin walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Good evening po Sir Alzar. Ano na po bang update kaugnay dito sa ating binabantayang bagyo at anong mga lugar po ba yung may nakataas na babala kaugnay nito? Magandang gabi sa iyo, Desiree. Tama po kayo, itong si Bagyong Karina ay bahagyang lumakas at niganap na tropical storm. Kaninang alas 5 ng hapon, ito'y nasa layong 290 kilometers northeast ng Virac, Catanduanes. At ang lakas ng hangin nito ay umaabot na sa 65 kilometers per hour. Samantalang ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 80 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 kung saan makakaranas ng masungit na panahon sa Isabela. Samantalang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 kung saan makakaranas ng pag-ulan at pagbugso ng hangin sa Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands, Apayao, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Yung Eastern Samar at Samar ay wala na po nakataas na Tropical Cyclone Warning Signal. At ayan, ulitin lamang po natin, ilang lugar dito sa bahagi ng Luzon at pati na rin sa Visayas, yung mga nasa ilalim ng babala ng bagyo. Kaya naman pinapayuhan natin na magdoble ingat yung mga residente sa mga nabanggit na lugar. Ito naman po, Sir Alzar, bagamat bukas pa nga inaasahan yung posibleng pagtama ng bagyo, yan po ay sa bahagi nitong Cagayan. Aling mga lugar na po ba sa ngayon yung nakakaranas ng mga pag-ulan dahil dito? Tama, itong si Bagyong Karina ay nasa bandang Virac, Catanduanes. At inaasahan natin itong bagyong si Karina sa mga oras nito ang naapektuhan ang Bicol Region at Eastern Visayas. At habang ito ay binabaybay niya ang itong dagat at papunta sa Cagayan, ay inaasahan po natin dating araw ay maapektuhan na naman niya ang Cagayan, Isabela at Quezon Province. Ito naman po, Sir Alzar, tanong mula sa Panahon TV follower na si Lazo Angelo. May high pressure area daw po ba sa ngayon na nakaapekto sa pagkilos nitong si Bagyong Karina? At tinatanong din niya kung kailan ba maaasahan yung paglakas o pag-iral mo nilang habagat na posibleng magpaulan sa ilang bahagi ng bansa. Maraming salamat sa iyo, Lazo Angelo. Tama, meron pa ring high pressure area na nakakapekto sa pagkilos ng mga bagyo. Tulad ni Karina, ang high pressure area ay nandito at ito'y tinutulak ng Bagyong Karina kaya ang kanyang direction ay pa northwest patungo sa Northern Luzon. At meron tayong habagat, kaya itong habagat ay nakakapekto na sa Mimaropa. Kaya sa Mimaropa, inaasahan po natin na magiging maulap at may mga moderate to occasionally heavy rains. At ayan, nakasama po natin walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong gabi. At sa punto pong ito, makakapanayam na natin yung tagapagsalita, wala pong iba ng Office of Civil Defense na si Ms. Romina Marasigan. Magandang gabi po, Ma'am Romina. Ano na po bang update sa ating mga paghahanda hinggil dito sa ating binabantayang bagyo? Magandang gabi sa iyo, Desiree, at magandang gabi sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Ang ating update mula dito sa ating mga kasamahan, no? Dahil kanina tayo ay nag-conduct ng ating pangalawang pre-disaster risk assessment meeting. Ang ating mga kasamahan mula sa Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Pag-asa, the Department of Health at ang iba't iba pang ahensya na mangunguna sa magbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan ay napag-usapan no, dahil ang Bagyong Karina ay nag-intensify, ito na isang tropical storm. Napakahalaga na makapagbigay tayo ng paalala sa ating mga kababayan sa pangunguna ng ating lokal na pamahalaan, lalo na may pagbabanta ng mga patuloy na pag-uulan ang mga areas katulad ng mga nandito sa Northern Luzon. No, napakahalaga na dun sa mga areas na meron maaari magkaroon ng insidente ng flash floods at landslides ay mabigyan na ng abiso ang ating komunidad na maaari magkaroon ng preemptive evacuation dahil sa mga patuloy na pag-ulan na maaari nilang mangyari. At bukod pa doon, ang ating Social Welfare and Development ay nakapag-preposition na ng ating mga family food packs para sa ibigay na kung sakali magkaroon tayo ng evacuation. Ang Department of the Interior and Local Government ay naka-alert na rin. Ang ating local at regional councils ay blue alert para tuloy-tuloy na mamonitor ang maaaring mag-epekto ng mga pag-uulan na ito.
At nais na rin natin ipaalam sa ating mga kababayan, bagamat nandito sa ating northeastern side ng itong ating bagyo, ay maaari magdulot ito ng mga patuloy na pag-uulan sa western areas natin, especially sa Mimaropa. Kaya ang ating mga kababayan dyan ay nabigyan na rin natin ng mga babala para masiguro natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. At ngayon nga pong lumakas sa pagiging isang tropical storm itong si Bagyong Karina, inaasahan nga nating magiging maalon yung sitwasyon sa ilang karagatan dito sa ating bansa. Kaugnay po niyan, ano po bang sitwasyon sa mga pantalan dito sa atin sa Pilipinas? Para doon sa latest na mga pantalan natin, naka-receive tayo ng mga reports mula sa ating Philippine Coast Guard na dito sa Coast Guard districts ng Bicol at ng Eastern Visayas, meron na tayong total na 4,477 passengers stranded. No, meron din tayo mga vessels dito na 53 na stranded din, mga motor bangkas ay 13, ito ay 13, at rolling cargoes na 416. Kaya napakahalaga no, na itong ating mga kababayan, kung kayo po ay babiyahe, kayo po ay makapag-ugnayan niya sa inyong mga seaports at yung mga sea lines para makasiguro kayo na kapag hindi pa naman sila papalaot, manitili muna tayo sa ating mga tahanan at magkaroon na sila ng arrangements. Ito namang mga pangangailangan ng ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay na-stranded na sa ating mga pantalan, ay binibigyan na sila ng ayuda ng ating lokal na pamahalaan. At panghuling katanungan na lamang po bilang pangkalahatan, ano po bang mensahe ninyo sa publiko ngayong isang bagyo yung ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Napakahalaga na sa mga ating mga kababayan na bantayan ng taya ng panahon, lalo na bukas na makakaranas tayo ng mga patuloy na pag-uulan. Lalo na dito sa mga areas na maaaring sasabihin na hindi dadaanan ng bagyo, ngunit makakaranas ng mag-uulan dahil sa habagat. Dito lalo sa area ng ating Mimaropa. Pero dito sa ating mga kababayan, lalo na dito sa mga probinsya ng Northern Aurora, Isabela, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, including Baguio City at ang probinsya ng Pangasinan, ay maging vigilant po tayo dahil maaari na po magtawag ng isang preemptive evacuation dahil yung mga areas po na iyan ay meron po tayo mga insidente na itala ng mga pagguho ng lupa at pagbabaha. At nakasama po natin sa linya ng telepono wala pong iba kundi ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Ginang Romina Marasigan. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong gabi. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang gabi po at mag-ingat po kayo.